Hello mga bata! Napakagandang makasama kayong lahat dito para sa ating panibagong CBC Online Class sa inyong tahanan. Ang tema para sa ating klase ngayon ay ang masama at ang kanyang mga estratehiya. Bago tayo pumasok sa tema ng ating klase, pag-isipan mo muna ang mga sagot sa mga tanong ko. Sino na sa inyo ang nakapaglaro ng isang laro na kailangan mo talagang mag-isip para makapagdesisyon? Ano ang ginawa ng mga manlalaro kapag ang kanilang mga katunggali ay magaling at parang kaya siyang talunin? Alam mo ba kung ano ang mga estratehiya? Natutunan na natin na ang ating buhay dito sa mundo ay maihahalin tulad sa isang larangan ng labanan. At ang ating laban ay laban sa kasamaan, na ginagawa ang lahat para maging talunan tayo tulad niya. Nawala ng pagkakataon pang manalo at mabuhay ng walang hanggan kasama ang Diyos. Sa labang ito, upang maging malakas at manalo, kailangan nating unahin ang kalooban ng Diyos. Kapag inuuna natin siya sa ating buhay, sa lahat ng bagay, tayo ay nagiging matatag at sa gayon ay maaari tayong manalo sa anumang laban. Sino dito ang nakapaglaro na ng pick-up sticks? Ang isa sa kanila ay may mga stick at pagkatapos ay inihahagis ito sa mesa. Ang layunin nito ay ang mga kalahok ay kukuha ng paisa-isang stick nang hindi gumagalaw ang iba. Ito ay isang laro na kailangan natin ng maraming konsentrasyon at estratehiya upang manalo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng estratehiya? Opo, ang ibig sabihin nito ay ang magplano, ang mag-isip bago gumawa ng hakbang para hindi ka matalo. Sa kaso ng pick-up sticks, ang manlalaro ay kailangang tumingin ng mabuti at kunin ang tamang stick at obserbahan niya ang mga posisyon ng mga stick na nasa gilid. Alam mo ba na ang Diablo, ang siyang ating kalaban, ay may mga estratehiya din para talunin tayo? Opo, binabantayan niya tayo para malaman niya kung ano ang nakakaakit sa atin, kung ano ang gusto natin, at pagkatapos ay naglalagay siya ng bitag. Ibig sabihin, pinaplano niya ang lahat upang magawa natin ang mga bagay na hindi nakakapagpasaya sa Diyos. Naalala mo ba kung ano ang estratehiya ng Diablo para talunin sina Adan at Eva sa labanan? Ito ay ang mandaya. Pinagmasdan niya talaga si Eva at nakita niya itong curious sa prutas na hindi niya pwedeng kainin, kaya ginawa niya itong bitag. Sa Biblia, ipinapakita sa atin kung ano ang kanyang sinabi upang dayain sina Adan at Eva. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Ngayon, ay walang pinagkaiba. Ginagamit ng kasamahan ang estratehiyang ito upang dayain din tayo sa lahat ng oras. Alam mo yung video sa internet na kapag pinanood mo ay may isang tao na pinapakita na nasa kanya ang lahat na gusto ng isang bata? Sa sandaling iyon, sinusubukan ng Diablo na dayain ka. Pinapaisip niya sa'yo na ito ang tunay na pagiging masaya. Kapag mayroon daw ng lahat ng mga bagay, ang tunang magpapasaya sa iyo. Pero sa katotohanan, ang taong iyon ay malungkot at hindi talaga tunay na masaya. Sino ang nakakita na nangyari ito sa isang artista, YouTuber, vlogger o celebrity? Gumagawa sila ng mga video at pinapakita na sila ay masaya, pero pagkatapos malalaman mo na kabaliktaran lang pala ang lahat. Hindi maikukumpara ang pribilehiyong mabuhay si Jesus sa loob ng ating puso. Ano ang halaga na meron nga ang lahat sa iyo, pero sa katotohanan ay wala naman talaga?
Patuloy itong ginagawa ng dyablo, ang mandaya. Pinapaisip sa mga tao na kapag mas marami daw ang bagay na meron siya sa buhay, ay magiging mas masaya. Huwag mong hayaan na madaya ka ng dyablo. Tingnan mo ng mabuti ang iyong mga saloobin at mga kaisipan na meron ka na hindi nakakapagpasaya sa Diyos. Dahil ang dyablo ay hindi susuko na may kagustuhang dayain tayo. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Bigyan mo to ng atensyon. Ang tumingin lang sa Diyos kung paano siya papasayahin sa ating buhay ang pinakamatalino strategiya para talunin ang lahat ng masamang pandaraya ng dyablo. Huwag mo itong kakalimutan, okay? Humingi tayo ng tulong ngayon sa Diyos. Ilagay mo ang iyong kamay sa puso at ipikit ang mga mata. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, muli kami ay lumalapit sa iyong presensya. And naniniwala kami na kapag ipinipikit namin yung mata namin at kinakausap ka namin, agad nandyan ka para tulungan kami. Panginoon, naiintindihan namin na yung dyablo, masama siya. At ang gusto niya lang ay kunin ang aming kaluluwa para hindi ka namin makasama. Pero Panginoon, naiintindihan rin namin na handa ka para ipaglaban kami, handa ka para turuan kami ng mga strategiya ng masama para hindi niya magawa kung ano yung gusto niyang gawin. Aking Diyos, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo ng lakas yung batang to na nanonood ngayon ng CBC online class. At from time to time, hindi niya nakikita na nahuhulog na siya sa mga bitag ng masama. Sinusunod niya na yung mga vlogger. Gusto niya nang magkaroon ng maraming mga material na bagay para maging masaya. Yung laruan na yun, yung cellphone na yun, yung gamit na yun, yung klase ng achievement o attention na yun. O Panginoong Diyos, ayaw namin yung mga bagay na to. Ikaw ang gusto namin. Ikaw ang pinakagusto namin, Panginoong Diyos, sa loob ng puso namin. Kaya naman, Espiritu Santo, hinihingi ko na bumaba ka sa oras na to. Nasaan man yung batang to ngayon? Ano man yung ginagawa niya? Ano man, Panginoong Diyos, yung mga bagay na nakita niya kanina o alam niya. Panginoon, hindi ito importante. Ang importante, my God, ay kung hinahanap ka niya sa oras na to. My God, bumaba ka sa loob ng puso ng batang to para ikaw mismo ang magturo, magpalakas, gumabay sa kanya anuman ang mangyari, ilang taon man siya, hanggang Panginoong Diyos sa makasama kanya. O Panginoon, bigyan mo kami ng talino, ng discernment, my God, para makita yung mga patibong ng masama, Panginoon, and maging matalino sa mga choices namin para hindi kami magsayang ng oras at maalis sa amin ang aming kaligtasan. O aking Diyos, sinusuko ko sa iyo ang aming CBC online class sa loob ng kanilang mga tahanan ngayon. E naniniwala ako na pinakinggan mo yung prayer namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman, paano kung laruin natin ang pick-up sticks? Maaari kang maglaro sa anong lugar sa iyong tahanan. Gumamit ng mga barbecue stick o kahit ang mga straw. Tawagin kung sino ang kasama mo dyan ngayon at ipaliwanag na ang layunin ng laro ay tanggalin ng stick nang hindi gumagalaw ang mga stick sa gilid nito. Kapag gumalaw ang gilid ay mawawala ng pagkakataon ang kalahok na maglaro sa susunod na round. At sa dulo, kung sino ang may pinakamaraming sticks ang siyang mananalo. Sa larong ito, matututunan natin upang manalo na kailangan nating maging masinop at mag-isip ng mga strategiya upang alisin ang mga stick. Ganon din ang kasamaan. Binabantayan niya tayo at ginagamit ang mga strategiya upang mandaya para alisin tayo sa laro. Gaya ng ginawa niya kina Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Kaya manatiling nakatutok. Ang ating klase ngayon ay tapos na.
Pero dapat nandito ka ulit kasama ko sa ating susunod na CBC online class sa inyong tahanan. Hintayin kita ha! Pagpalain ka at ang iyong pamilya ng Diyos ng higit pa. Paalam mga bata!